Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng ating maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Once again, shout out po sa lahat. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines. And may God bless and protect the Marcos administration from the forces of Kampon ng Kadiliman and their minions. So pag-usapan natin mga kababayan na meron dyan nanalong senatorial candidate from Padapa Laban, meron po siyang ipinangako sa kanyang campaign, no? Mamali tayo ng sasabihin na kung asaan ito na naman po yung tulad nung kay Boy 10K. Baka promises meant to be broken. No, may papanood po tayong video sa inyo. Credit po ito doon sa naglabas sa kanilang Instagram account, no? Sisingilin natin dito itong nakapasok sa Magic 6 na senatorial candidate. At ganun din po yung isang nakakulong na Son of God di umano ay nananawagan ang kampo niya ng manual recount dahil daw po sa di umanong maanumalyang senatorial votes. O, di ba? Ay may Marcos. O, yung panawagan mo na merong dayaan. O, si Abalos ang lumalabas na naipiprenta sa mga resibo. Tingnan nyo naman ang lagay ni Abalos. Nag-concede na nga, talo nga siya. Tapos pinagbibintangan pang nandaraya ang alyansa. O ngayon, yung inyong Son of God, dabulaang propeta, ay nananawagan ng manual recount. Ito po yung sasabihin mamaya ng kanyang abogado. Okay? So mga kababayan, puntahan muna natin itong isang senatorial candidate. Actually, nanalo po ito. Nasa top 6 po siya. No? Kampante siya doon. At dito po sa video na ito, nangako siya. At sa pangakong yan, aantayin natin kung magkakatotoo ito at paano niya ito gagawa ng pamamaraan sa pamamagitan ng isang batas. Yung Boy 10K nga, magtatatlong taon na hanggang ngayon wala pa rin yung 10K sa bawat pamilya. Ito pa kayang sinasabi nitong si Rodante Marcoleta, ang walang West Philippine Sea. Hindi niya kayang sabihin na atin ang West Philippine Sea kasi wala naman daw po. At dito rin sa video na to, makikita nyo, ito ay hindi magiging impartial. Ito po ay boboto ng no to impeachment kasi dyan na lang sa kanyang mga pahayag. O ayan po yung video. Nanalo po ang PDP Laban, alisin po natin yung mga ayuda na yan. Yun pong kumukonsumo ng kuryente 2,000 isang buwan pababa. Pwede na po nating ilibre yun. Kapag ginawa natin yung 2,000 pesos worth of electricity consumed in 1 month pababa, ang maseservisyohan natin no less than 27 million Filipinos. Parehas, walang korupsyon sapagkat diretso sa inyo. Walang makakapagpasikat kasi wala nang magbibigay sa inyo. Kasi ngayon nagbibigay. Akala mo naman ang galing sa bulsa nila yung perang binibigay sa inyo. Tandaan po ninyo, isasabihin namin sa gabing ito, talagang tatanggalin nila ang Vice President. Isa lang paraan para mapigilan natin ang kanilang pinabala. Yung team na yun, ayaw na nilang makauwi si Tatay Digong dito sa ating bansa. Pero merong isang team pipigilan yung kanilang kagustuhan, PDP Laban. O diba, mga kababayan, anong sinasabi niya? Pag nanalo daw ang PDP Laban o nanalo sila, si Bongo, si Bato, siya, si Camille Villar at Aimee Marcos, 5 sila. Mga PDP Laban yan kasi yung dalawang babae ay inadapt po ng PDP. O nanalo kayo, ano gagawin mo, Marcoleta? Hindi pwedeng hindi mo pwedeng sabing pag ilan lang ang nanalo sa PDP,
Hindi namin gagawin. Wala po eh. General ang sinabi mo. Pag nanalo ang PDP, o PDP ka, you represent the PDP. Si Bato representing PDP. Si Bongo, si Camille Villar at si Aimee Marcos Manotoc. You are representing the PDP. Di po ba? So, magagawa mo ba yan? Paano malilibre ang kuryente ng mahigit sa 27 million mga Pilipino kung ang electric bills nila ay mababa sa 2,000 pababa? Yun ang sabi niya eh. Tatanggalin na natin ang ayuda. Siguro yung mga ayudang 4-piece, yung AIX, yung tupad, saka yung akap. Ipupunta na lang yan para po sa pagbayad ng mga kuryente ng mahigit sa 27 milyong Pilipinos na ang electric bill ay may 2,000 pababa. Paano mo gagawin, Marcoleta, yan? Paano mo gagawin yan? I-abolish mo, gagawa ka ng bill. Yan ang tangi mong magagawa eh. No? Alangan pa lang sagutin mo lahat yung 27 million families na ang kuryente ay 2,000 pababa ang konsumo. Hindi naman pwedeng ilibre ng mga electric company yan tulad ng Meralco o kung ano pang mga kooperatiba na meron sila sa kuryente. Hindi pwede. Malulugi naman yung electric company. Paano pag na-bankrupt yun, hindi walang magserbisyo dun sa mga lugar-lugar na sineservisyoan nila, parang prime water na naman yan. Di ba, nabanggit pa yung prime water, no? Di po ba? Marcoleta, paano? Tatanggalin mo yung mga programa ng DSWD? Kasi sabi nyo, bawal na ang ayuda. Tatanggalin nyo ang ayuda. Di ba ang ayuda ay isang form ng pagtulong? Kasi kayo, minamasama nyo yung ayuda. Kayo nga, nag-aayuda din kayo, hindi nyo lang namamalayan eh. Di ba? So, madalit sabi, wala nang tulong-tulong na salapi. Kundi, serbisyo na lang. Anong klaseng serbisyo? Ganon pa rin yun. Ayuda pa rin yun. Binago nyo lang. Ngayon, papayag ba yung ilang milyon din na kumukuha ng mga ayuda tulad ng 4-piece, AIX, tupad, AKAP, kung natutuloy yung AKAP, at ano pang mga programa ng DSWD? Paano mo popondohan, Marcoleta, yung 27 million families na eligible na kumukonsume lang lamang ng 2,000 pesos pababa sa electric bill? Paano kung marami pa besides sa 27 million? Paano mo nakuha yung datos na yan? Galing ba yan sa isang electric company? Paano kung dumami pa yan? So panay ba ang dagdag ng pondo dyan? Paano nyo babadgetan yan? Ganyan na ganyan din ang sinabi ni Peter Alang Cayetano, mga kababayan, nung nangangampanya siya nung 2022 na ang bawat pamilya ay magkakaroon ng 10,000 ayuda. May pera ang gobyerno, pero hanggang ngayon nabinbin ang kanyang bill. Hindi po tinatalakay sa plenary. Ayaw ibaba sa plenary kasi ambisyoso. Ilang milyong Pilipino o pamilyang Pilipino ang target ni Cayetano? Paano niya yung poponduhan? Saan manggagaling ang pondo? Ibig sabihin, hiwalay ang pondo sa DSWD o lalagakan nyo ng pera? Sino ang babawasan yung departamento ng pera para ilagak doon? Kung magbabawas kayo sa isang departamento ng kanilang budget, maaapektuhan naman sila. Or another expense that will goes again sa utang na naman ng gobyerno. Iuutang na naman ng gobyerno kung ilang bilyong piso ang ilalagak dyan. So therefore, yung sinasabi nyong wala ng ayuda, kundi gobyerno na ang magbabayad sa kuryente ng 27 milyong pamilya na ang konsumi ay 2,000 pababa. Mangyayari yan, mga kababayan, kung ang magkokontrol ng electric company, no? Tulad ng mga nangyayaring oil drilling dyan o gas drilling dyan sa West Philippine Sea, at kung itatap ng gobyerno lahat ng ating resources sa ating karagatan, dyan sa Eastern Seaboard, dyan sa talampas ng Pilipinas, dyan sa West Philippine Sea, maaaring mangyari yan kung ang gobyerno ang kokontrol dyan. Hindi po private partnership. So far ngayon, sino bang nagdi-drill dyan? Sinong nakikinabang dyan? Hindi po ang sambayan ng Pilipino Mga iilang mga oligarko at politiko. So Marcoleta, paano? Eto na naman tayo.
another promises broken. Huwag niyong sasabihin na hindi naman lahat ng padapa, hindi naman lahat ng Duterte 10+2 ang nanalo. Hindi po. Hindi po yun ang sinabi ni Marcoleta. Ang sabi niya, pag nanalo po ang PDP, o ano siya? Hindi naman niya sinabing lahat ng PDP senatorial candidate +2. Hindi po Ang sabi niya lang sa video, ang pag nanalo ang PDP, tatanggalin na natin yung ayuda. Tinutuyan niya pa yung gobyerno na nagpalabas daw na maraming pera. Marcoleta, so sabihin mo rin yung totoo para maging fair. O, di ba? O, ito, paano? Paano mo yung gagawin? Yan ba ang priority mo? Pag ikaw ay naupo na sa new Congress? Yan ba? O, antayin natin itatabi natin itong video na ito hanggang sa matupad ni Marcoleta yung sinasabi niyang yung 2,000 pesos pababa na konsume yung inyong electric bill, aakuin na ng gobyerno niyan. Wala nang ayuda. Di ba? Ayaw nyo. Pero anong tawag nyo rin diyan? It is a form of ayuda, gunggong. Pwede lang yan iako ng gobyerno, no? Akuin lahat, hindi na lang yung 27 million. Lahat. Ano man ang estado sa buhay, libre na ang kuryente kasi tayo na ang nagmamando. Gobyerno na ang namamahala sa electric company and distribution. Walang problema yun kasi mayaman na ang estado. Pero ngayon Marcoleta, ginawa mo? Nangako ka din. Parang yung napakong pangako na 10,000 mga kababayan. Kaya antayin natin kung matutupad ni Marcoleta yung sinasabi niya. Huwag mo kaming dadahilan na, ay hindi naman lahat ng PDP Hindi pwede. Malinaw sa sinabi mo. Pag nanalo ang PDP, ano ka? Ano si Bongo, ano si Bato, ano si Villar at si Marcos? 'Di ba? Mga miyembro ng PDP. Walang walang budol-budol nabudol na sila. Ngayon, malamang nabudol na naman kayo. Pull me once, shame on you. Pull me twice, shame on me. Ayan po kayo. You got pulled twice, so shame on you. Nabudol na naman kayo. Antayin nyo kung totoo yung sinasabi ni Marcoleta. Otherwise, singilin nyo siya. Okay, now, pasok naman tayo dito sa kampo ni Kibuloy. Si Kibuloy po at yung kampo niya sumisigaw ng manual recount sa senatorial votes kasi sabi nila nagkaroon daw ng malawakang dayaan. Di ba? Hello, Amy Marcos. Sige, gawin natin manual recount para magkatotohanan, di ba? Amy Marcos. Baka malaman wala ka pala sa top 12. So, ito po yung sinabi ng abogado ni Apollo Kibuloy na si Estra Leito Torion. Wag na po nating basahin yung kanyang greetings kasi mahirap po. Baka po makasakit tayo ng damdamin. Okay? On behalf of Pastor Apollo C. Kibuloy, we sincerely thank the millions of Filipinos who supported his senatorial bid. Your trust and belief in this message of truth, justice, and accountability have been truly moving. Indeed, no injustice can stop a people awakened and united in faith and conviction. Yan. Pero, ang ating laban ay hindi natatapos sa eleksyon. With numerous reports of overvoting anomalies, inconsistencies in ballot readings, and other electoral irregularities, Pastor Kibuloy calls for a manual recount of the senatorial votes. This is not a rejection of our democratic process, but a call to strengthen it. We remain committed to seeking justice and we will pursue all legal avenues to ensure the integrity of every vote cast. So, ayan po, mga kababayan. Kine-question na ng kampo ni Kibuloy yung integridad ng boto. Nagre-request sila ng manual recount kasi nagkaroon ng malawakang dayaan di umano sa senatorial votes. Ano na, Bongo? Yung 26 million mo baka nanganganib pa. Bam Aquino, kayo dyan. Lalo na si Marcoleta. Amy Marcos. Camille Villar. Baka pag nag-manual recount lahat, baka hindi kayo ang top 12. Di ba sabi ni Torion irregularities in the voting machine. Kakagatin nyo? Kawawa naman si Kibuloy. Iniwanan ng mga DDS
Hindi pinakinggan si Digong kaya nagtatampo nga si Digong eh. Hindi nyo binoto lahat ang Duterte 10 plus 2 ko. Kalimutan nyo lang ako. Biruin nyo yung kaibigan niya. Tinablan ninyo mga DDS. Wow, it hurts. Ibig sabihin, di nyo rin pinagkakatiwalaan si Kibuloy na siya ay anak ng Diyos. Mga DDS, mga manggagamit din pala kayo. Oy, ganon. Oh, ano na, bato? Ha? Payag ka ba? Oh, kakampi nyo yan ha. Kakampi nyo sa PDP ang nagre-request ng manual recount. Oh, paano na? Ano gagawin ninyo? Are you willing to help? Si Kibuloy? O tatablahin nyo kasi nandyan na kayo sa top 6 eh. O si Camille Villar nasa number 10. Si Amy Marcos Manotok nasa number 12. O sige nga, papayag ba kayo? Ay malamang hindi. Kasi kanya-kanya na yan, nakapwesto na kami. O di ba? Eh mamaya kung may matunghayan, totoo pa lang may nakialam. May nakialam. O irregularities na yon, yung machine, tanga-tanga. Pinasok ni Lua pero malamang nabasa na yon. Pinasok ni Lua, pangalawang nabasa. Pinasok ni Lua, pangatlo. Parang yun nangyari kay Larry Gadon. Sabi niya, 3 beses niya eh. Eh malay mo, yung pala nagbabasa na yun, hindi niya lang maisubo. So ibig sabihin, 3 beses kang nakaboto? O, di ba? O, anak ng siopa, o malay nyo. Meron palang nakatagong hidden file doon. Ay, nako, ewan ko ha, insinuation lang. Nagtatanong lang tayo, Comelec. Nagtatanong lang po. Malay natin. Eh kasi, sabi nila, malawakang dayaan. O ayan ha, irregularities in senatorial votes. O, paano? Payag kayo? Yung mga akampi ni Kibuloy? O, mga PDP na nandyan sa top 12? O, si Bongo, wala yan. Number 1 siya eh. Lalo si Bato, bahala ka dyan. Lalo si Marcoleta, mamaya mawala pa ako. Si Camille Villar o kaya si Amy, o di ba? Si Bam Aquino, mamaya mawala din. O sino magiging kakampi ni Kibuloy ngayon sa PDP laban? Sinong kakampi ni Kibuloy sa mga DDS? Wala, nilaglag siya, ayaw siyang tulungan. Ayaw siyang tulungan sa panawagan niya. O Amy Marcos, nananawagan si Kibuloy, o may dayaan daw. Baka pag nakita nyo, yung pala totoong nanalo si Abalos, o di ba? O kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.